Thousands of police were deployed around Batasang Pambansa ahead of President Bongbong Marcos's third State of the Nation address, or SONA. To get the latest on the ground, we have mobile journalist Merrimon Reyes live from Batasang Pambansa Complex in Quezon City. Merrimon, good morning. Kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon? Good morning, Angela. Kanina nga lang actually nung pagpunta natin dito, pasado mga alas 6 pa lang, medyo mabagal na agad yung daloy ng trapiko, lalong-lalo na mula sa QC Memorial Circle hanggang sa kakabaan nga ng Commonwealth. However, nakakalat naman ng mga security officers at mga traffic enforcers, lalong-lalo na sa kakabaan ng Commonwealth, papunta nga dito sa Batasang Pambansa Complex. Bukod din doon sa mga designated areas for protests and rallies, naobserbahan din natin na may mga nakakalat na rin na nakahile-hilerang mga nagpo-protesta, lalo-lalo na sa harapan ng Home Depot Commonwealth. Pero so far naman regulated at kontrolado pa yung sitwasyon doon dahil may mga nakahilera din ng mga pulisya mula sa QCPD, PNP, tsaka sa mga PPO. Nandito yung nakita natin kanina mula sa Rizal, Laguna, Cavite, lahat sila nagsasama-sama rito. Pero kasabay nito, iba pa sa mga security measures na isinasagawa para dito ay yung 3-day nationwide gun ban na ini-implement sa NCR. Nagsimula ito July 20 hanggang mamayang hating gabi. Pati ang liquor ban na matatapos mamayang 6 p.m. at ang suspension ng klase public and private schools at sa lahat ng antas para nga magbigay daan dito sa SONA. And bukod nga doon, mahigpit din na sinisilip lahat ng pumapasok dito, identity, lahat ng gamit na binibitbit para nga masigurado na walang binibitbit na sharp objects at iba pang mga pinagbabawal na items. Wala pa tayo ibang mga nasisilip na dumadaan dito nga sa red carpet kasi medyo maaga pa. Pero inaabangan din natin kung meron bang mga protest fashion tayong masisilip dito dahil medyo hati nga yung usapin tungkol dito. Sinasabi ng kabilang panig, isa raw itong pagtapak sa freedom of expression, yung pagbawal nito sa araw ng SONA. While on the other hand, sinasabi naman na isa raw itong paggalang para sa araw na ito. Balik sa inyo. Merrimon, I'd like to ask na kung napansin mo yung sa may entry points ng Batasan, yung para sa mga kotse. Sabi daw nila, they have new security measures in place na medyo modern na daw ngayon. Napansin mo ba ito? So far sa dinaanan kasi natin, ang nakita lang muna natin doon is yung rerouting scheme na ginagawa ng MMDA. Merong ibang mga daanan na kailangan mapuntahan para nga hindi maapektuhan yung daloy ng traffic. Dito sa Commonwealth. Uy, yun, may nagchachapi na si Merrimon Oo nga eh. Merrimon, tanong ko lang para mas klaro tayo, anong area yung kung saan po pwedeng mag-rally yung anti-PBBM administration and yung pro naman, saang area din sila po pwedeng mag-rally? Merrimon? Ako, nawala na. Na-signal jam na ba sila? Kasi di ba usually every SONA there is a signal jammer that shuts down yung mga mobile Wi-Fi and also mga signal ng cellphones because yung mga cellphones ginagamit karamihan yan sa mga to activate yung mga, we're not saying na may bomba but to activate devices, di ba? Yes. So during the SONA times until matapos yung protocol ni si Presidente, naka-jam yung mga signal. Ayan, okay, nandiyan na ba si Merrimon? Narinig mo ba yung tanong ko kanina? Merrimon? Yes, Angela. Actually, medyo nagkakaroon ngayon ng changes sa kung saan pumapwesto ngayon yung mga designated areas for protest. Yung iba na banggit nga na nasa may COA siya. Pero ngayon kasi sisilipin ng ibang mga modules din kung saan nalilipat yung mga pwesto na mga magpoprotesta pareho anti tsaka pro Marcos administration. Pero nakita nga natin may mga ilan na rin daw mga effigies na sinusunog na isa na ito agad na pagbibigay na ng mensahe para sa araw na ito. Yung catering dyan, nandyan na ba? Nakita mo ba? Hey, Merrimon, wala pa naman sa ngayon. So far, ang nandito pa lang media. Of course, comparatively, ang dami nagsasabi daw, Merrimon, this year daw, mas mahigpit ang pinapakitang security around Batasan Complex and even along Commonwealth Avenue. Is that, napansin mo ba yan, Merrimon, na may difference from last year's SONA? Actually, pagdating sa parang heightened enforcement dito ng security measures, di hamak naman na halos pareho siya, pero mas marami talaga ang presensya ngayon ng hili-hilera mga pulisya. Even first aid stations, mga ambulansya, nakakaalat talaga siya along
Commonwealth area hanggang papalapit na papalapit dito sa Batasan Pambansa Complex. Even mga bumbero, nakakalat din sila. And yung mismo mga PNP, sila mismo mga manpower, nakakalat din sila. Pero marami silang ginagawa dito na parang function. Tinutulungan nila yung daloy ng trapiko. At the same time, inaantabayanan din nila yung dadami, yung daragsang tao para nga sa mga magpoprotesta at magrarally. At the same time, magbibigay ng assistance para nga sa mga maiipit sa traffic o kaya yung mga walang ideya na mayroong rerouting scheme na ginagawa ang MMDA para nga magbigay daan dito sa zona. Balik sa inyo. Oo, tulad nga ng sinabi mo kanina, wala pang pumupunta dyan, masyado pang maaga, Yeah, di ba? So we cannot ask you that. So ganito na lang, no, siguro reminder na lang sa ating mga kababayan para dun sa mga malapit dyan o yung pupunta dyan sa area, baka you can give us a reminder sa Marymon. Yes, mga ilang paalala lamang po, meron tayong liquor ban na kailangang respetuhin at sundan hanggang alas 6 ng gabi po yan ngayon. Pati rin ang nationwide gun ban na ini-implement sa NCR hanggang mamayang hating gabi. Kasabay nito, paalala rin po sa mga magulang na may mga anak na nag-aaral pa. Suspended po lahat ng klase, public and private, sa lahat ng antas dito sa Quezon City. At the same time, para sa mga dadaan po dito along Commonwealth at sa QC area, sarado na po sa mga pampublikong transportation o mga vehicle ang Batasan IBP Road. Kaya mabuti pong silipin ang official page ng QCLGU at ng MMDA para malaman ang rerouting scheme para makadaan po tayo nang hindi naaapektuhan sa daloy ng trapiko o makukompromiso yung oras ng pagbiyahe natin. Pero para sa mga dadalo naman dito sa Batasan Pambansa Complex para sa zona mismo, siguraduhin po na meron tayong identification IDs para masiguro po yung ating mga personality tsaka yung identification. At the same time, yung mga ipinagbabawal po na bagay, iwan na lang po natin sa ating mga tahanan tulad po ng mga matatalim na objects at saka yung sinasabi nga po natin mga firearms. Alright, maraming salamat sa iyo. Our mobile journalist, Marymon Reyes, live from Batasang Pambansa Complex in Quezon City.